So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, habang mainit-init po talaga yung issue ng Kingdom of Jesus Christ, talagang biglang meron din pong inilabas na shocking revelation itong si former Senator Antonio Trillanes na hindi lang siya masyadong napansin kasi nakatuon yung taong bayan dito nga sa paghahanap sa pugante na si Kibuloy. Pero mga minamahal, ayokong mawala sa ating isipan itong naging revelasyon ni former Senator Antonio Trillanes. So kahit ito ay isang araw na pong balita na nakalipas, gusto ko pa din pong malaman ninyo kasi natabunan to mga minamahal eh. Sayang naman po yung effort na inilaan ni former Sen dito, yung mga ebidensyang hawak niya, kung hindi po ipapalaganap natin. So, kaya po nandito ako para po malaman ninyo yung katotohanan and yung outside dito sa issue ng KOJC. Kasi maliban pa sa KOJC issue, madami pong issue mga minamahal itong mga Duterte at grabe mga minamahal sa totoo lang, lantaran na po ang ginagawang betrayal ni Sara Duterte sa ating bayan. Kasi pansin nyo, di ba? Sumusuporta siya sa isang kriminal, sa isang pugante, sa human trafficker, sa sexual violator. 'Di ba? Mga minamahal, lantaran na pinapakita ni Sara Duterte ang suporta niya sa mga kriminal na tao. And yet, nadagdagan pa ito mga minamahal dahil nga po sa inilabas na revelasyon ni former Senator Antonio Trillanes. Impeachable offense to mga minamahal. Bukod doon sa hindi maayos na pagsagot niya sa check and balance, sa misuse of confidential funds, betrayal of public trust din to. Itong ginawa ni Sara Duterte. So ano nga ba yung ibinulgar ni former Senator Antonio Trillanes? So basahin natin ha. 22 hours ago pa nga lang ito eh. Kahapon binalita, 22 hours ago, hindi pa nga umaabot ng 24 hours. Sabi dito, Sara accepted and cash 14.4 million from Michael Yang's drug lord associate. So meron daw pong mga, nung mayor pa, itong si Vice President Sara Duterte ng Davao, itong si Michael Yang is meron pong cash sosyong drug lord. So ngayon, binigyan daw po ni Michael Yang ng 14.4 million itong si Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang mga kasosyo. So yung kasosyo niya ang naghatid ng pera dito kay Sara Duterte. Grabe mga minamahal. Kailangan mayroong isang kongresista na magkaso dito. Isa lang. Isang kongresista. Diretso dyan sa House, sa Justice, Committee on Justice. Tapos diretso sa plenaryo. Kasi alam ko madaming susuporta dito eh. Nag-aantay lang po talaga ng move. Meron lang po nag-aantay dyan ng galaw. Isang mayroong gagalaw lang dyan, lahat po yan ay sisiklab at aapoy po yan dahil lahat po ng kongresista, hindi naman sa totally lahat, kasi meron pa naman si Pantaleon Alvarez sa kabila yan, si Pulong yan, dalawa na nga lang eh, 'di ba? Ay yun na lang yung dalawang kumakampi kay Sara Duterte, pero mostly ay galit na, nag-iinit na dito kay Sara Duterte dahil sa kanyang kamangmangan, 'di ba? Doon pa lang sa hindi niya pagrespeto sa budget hearing, talagang madaming nagalit doon. Madaming uminit, 'di ba? Tapos ngayon na nadagdagan pa ng panibagong testimony. Alam niyo mga minamahal, itong si former Senator Antonio Trillanes, hindi naman yan magsasalita ng hindi sapat ang ebidensya. Hindi niya nga lang final yung kaso noong panahon ni former President Duterte kasi alam niyang ibabasura lang to. Alam niyang wala siyang laban kasi sino ba yung nakaupo noon? Di ba si former President Duterte? Kaya ngayon lang siya nagkaso kasi alam niya na ngayon ang hustisya. Ngayon meron tayong demokrasya. Di ba? O ilang plunder na ba yung kinaso ni former Senator Antonio Trillanes? Di ba? Kinasuhan niya si Duterte at si Go. O ano pa ba yung drug smuggling? Di ba? Kumpleto rekado yung kanyang mga hinahawakang ebidensya. Tapos ngayon ito, imposible naman na ipapahiya
ni former Senator Antonio Trillanes ang kanyang sarili sa mamamayang Pilipino, lalo pat yung ginawa sa kanya ng mga Duterte, binaboy ang kanyang ang kanyang pangalan. So ngayon talagang bukod sa nililinis ni Sentry ang kanyang pangalan, pinapatunayan niya na yung kanyang mga allegation ay totoo at hindi po gawa-gawa lamang, hindi katulad sa kanila na tanim ebidensya. 'Di ba? Kumbaga sa tanimbala eh. Yung kumbaga kung gusto nilang sirain ng isang tao, gagawa nila ng ng issue. Mostly mga minamahala ng mga sinisiraan ni Duterte, lahat related sa droga. Si Dilima, example 'yan. Si Arcierto, example din 'yan. Sino pa? Si Espinido. Di ba siniraan din nila droga? O tapos recently si PBBM nagka-addict daw. So kaya hindi na bago eh. Kung napapansin nyo, pag galit si Duterte, yung kanyang mga kaaway, ini-involve niya sa droga. Di ba bakit sila nag-break up ni Espinido? Kasi may mga paborito silang mga nakasulat sa narcolist na hindi nila pinapatira kay Espinido. Di ba? Yun yung kinagalit ni Espinido. Na paano magiging seryoso ang war on drugs ng isang administrasyon kung meron kayong pinapaboran. Kaya doon nagalit si Espinido, mga minamahal. Kaya nga nagkaroon sila ng breakup. Nung alam na ng mga Duterte na parang hindi na namin kabaro si Espinido. Alam niyo kung anong ginawa? Inakusahan na involved sa mga sa Malaysian something na yan, yung issue doon sa Malaysian something na basta dinurog itong si Espinido. So yan po yung isa sa mga rason ni Espinido kung bakit po siya nagsalita doon sa Quad Committee hearing. Kasi gusto niyang linisin ang kanyang pangalan at syempre binulgar niya din na totoo pala yung reward money, yung palit ulo. May matigbum-bum ka man sa wala, may kota kasi. 'Di ba? Tapos nanggagaling pala yung pinambabayad dito sa intelligence funds ng Office of the President, sa intelligence funds ng PNP at sa Pogo. 'Di ba? Na ang may hawak ay si Bongo. Tingnan niyo naman mga minamahal ang pagkakataon. 'Di ba? So unti-unti na silang nahuhubaran. Hindi na nga unti-unti, hubad na sila eh. Kaya ano yung ginagawa nila ngayon? Gusto nilang mapa-impeach ang ating presidente. 'Di ba? Sa pamamagitan ng addict daw ang ating Pangulo. Yun yung ginagawa nilang paninira ngayon. Yung dinidemonize, kina-character assassinate ang ating presidente. Kasi yun lang naman yung kaya nilang gawin, mga minamahal. Yung hindi na nga nila ma-demonize eh. Kaya nga nag-turn sila sa sa people power. Ilang mga karakter ng inunlock nila? 2 na. Nandyan si Morales, si Katibuni. Tapos yun naman pala yung mga taong yun, mga legit na sinungaling. Kaya nga hindi umubra ang kanilang mga paninira kasi mas lalo pa silang nasira. Ano ba naman yung mga kinukuha yung mga resource person? Diyos mio naman, yung isa may kasong false testifying, yung isa naman, 'di ba? Kung ano yung pinagsasasabi. So ngayon, okay, continue tayo sa sinabi ni former Senator Antonio Trillanes. By the way, brownout pa din dito sa amin, mga minamahal. So wala tayo sa ating studio kasi mainit sa ating studio. So ngayon, sabi dito, former Senator Antonio Trillanes accused Vice President Sara Duterte of committing impeachable offense including bribery and corruption. So ano yung bribery and corruption na tinutukoy ni former Senator Antonio Trillanes? Yung 125 million confidential funds and yung 75 million misuse. 'Di ba? Misuse of confidential funds, tapos yung hindi niya masagot ngayon sa check and balance. Alam niyo kung ano yung sabi ni Gordon? Si Gordon ba yun yung may sinabi, mga minamahal? Basta parang may sinabi, si Dick Gordon ba yun? Or nakalimutan ko. Basta mayroong may nagsalita doon, mga minamahal, na itong si Sara Duterte parang hindi ginagamit yung kanyang pagiging lawyer eh. Abogado pa man din, tapos hindi niya alam yung batas, 'di ba? Unang-una na nga po dito, yung, 'di ba, if you are a lawyer and syempre Vice President ka ng bansang Pilipinas, you should follow our Constitution, our 1987 Constitution. Pero hindi niya ginagawa eh. Nambabastos kasi feeling nila siya yung batas, 'di ba? So offense 'yun. Parang hindi nag-lawyer eh, no? 'Di ba, mga minamahal? So ngayon, eto, in a social media post on Sunday, September 1, Trillanes alleged that Duterte accepted and cashed 2 check
worth of total 14.4 million from a drug lord associate of Michael Yang during her tenure as mayor of Davao City. So ito ito yung yung eksaktong post ni Trillanes. In addition to 125 million confidential funds misuse, Sara committed impeachable offense, which is yung bribery and yung corruption. When she accepted cash, 2 cheque worth 14.4 million from a drug lord associate of Michael Yang when she was still mayor of Davao City. Impeach Sara. Actually, mga minamahal, this is the right time na talaga. Now na. This is the right time na i-impeach ang isang napakawalang kwenta at napaka-violator ng ating konstitusyon, which is yung ating VP ng KOJC na si Sara Duterte. Kasi bukod sa betrayal of public trust, itong kanyang ginagawa, violation to sa ating 1987 Constitution. Paano natin nasabing betrayal of public trust? Yung unang-una, sa confidential funds, yung tinanong siya sa check and balance, tapos yung hindi niya pagrespeto sa ating mga kababayang Pilipino na nagtatanong lang naman ng maayos, 'di ba? Yung pagiging pusit niya, impeachable, impeachable offense din yun, mga minamahal, betrayal of public trust yun. 'Di ba? Kasi hindi namin alam kung saan mo ginamit yung pera namin. Kaya dapat itong si Trillanes, mag-ingat-ingat din nakakatakot tong ginagawa ni Trillanes, mga minamahal. Kaya dapat itong si Trillanes, mag-ingat kasi pusit sila Alam niyo yung pusit, kapag nagagalit, nagbubuga ng tinta. Naku, Trillanes, mag-ingat ka, baka mamaya mabugahan ka ng tinta ng mga yawang to. Diba? Lalo pat galit na galit sila sa'yo kasi ikaw talagang lahat sinisisid mo, may ebidensya. Diba? Talagang makapal na ebidensya, sako-sakong ebidensya. Ang hawak-hawak ni Trillanes against sa kanila. Well, at least maganda yung ginagawa ni Trillanes kasi may ebidensya. Hindi yung tanim issue, tawag dito, anong ba tawag doon, mga minamahal, planted evidence, planted case, kagaya ng ginawa nila kay De Lima, 'di ba? Mga planado 'yun. Itong si Trillanes, dinadaan niya sa rule of law and due process, 'di ba? Para naman kahit hindi siya binigyan ng maayos na pagtrato ng Duterte administration, well, at least siya binibigyan niya pa din ng maayos na trato itong sila Digong kahit hindi naging maayos itong mga Duterte sa kanya. Diba? Ganon kabait itong si Trillanes, yung tipong ginagago ninyo pero nandun pa din yung respeto. Respeto sa inyo at sa taong bayan. Siyempre, yun yung mangingibabaw, yung respeto sa taong bayan. Diba? So, ako, yung nilabas na post ni former Senator Antonio Trillanes, guys, if you will look back sa mga dating mga testigos such as Arcierto, Espinido, Silas Cañas, you will see na mayroong relation itong si former President Duterte, itong pamilyang Duterte sa mga drug lord. 'Di ba? Alata naman, mga minamahal, di umano. Kasi doon pa lang sa statement ni Las Cañas na peke yung kanilang war on drugs. Para masabing makatotohanan, kailangan nilang gumamit ng mga maliliit na tao. Yung kunyari, galit na galit sila sa droga, pero yung totoo, sila pala ang totoong mafia. Kaya nga naniniwala ko sa sinasabing mafia triad. Dapat mabasag na yan, yung mafia triad na yan. And I know na wag naman sana, pero mahalata nyo na isa sa mga miyembro ng mafia triad, itong sila former President Duterte. Itong mga Duterte, kasi doon pa lang sa drug smuggling noong 2017 na inirevealed doon sa Quadcom. 'Di ba mga minamahal, nakakaloka talaga. Talagang grabe. Grabe yung betrayal of public trust na ginagawa nila. Buti na nga lang na nasisiwala tong mga baho nila. Kasi sila lang tong mahilig manlabas ng baho ng iba, tapos yung baho nila ayaw mahukay. O ngayon, nagkahukayan na at merong ataol na kumbaga nung binuksan talagang umalingasaw yung baho nila.
'Di ba? So, we are hoping for the justice soon as possible. So, malapit na to mga minamahal. Tiwala lang talaga tayo. Tiwala lang tayo. May pananagutan din tong mga to. So, anyway, yun, yung revelation ni Trillanes na gusto kong ipamudmod sa sambayan ng Pilipino kasi natatabunan nga ng KOJC issue. 'Di ba? So, parang kaya ata nagsalita itong si Sara Duterte doon sa KOJC para hindi makita itong ni-reveal ni Trillanes. Kaya dapat tulungan nyo kung i-share ito. Kahit itong vlog na lang na itong mga minamahal, yung revelation ni Trillanes. Kasi, hindi natin pwedeng ma-miss itong point na to. Kasi habang nagkakagulo sa KOJC, madaming mga revelation ang natatabunan ng kulto ni Kibuloy. Tingnan nyo, sa pagsasalita ni Sara Duterte, 'di ba? Natabunan itong sinabi ni Trillanes. Medyo hindi maganda yung pasok ng entrada ni Trillanes ngayong pagkakataong ito. Kaya we are here na to help the former senator to spread the news to our people, to our society, and para malaman nila na, ito pala yung sinusuportahan ninyo, ito pala yung maka-Pilipino na tinutukoy ninyo na, tumatanggap ng pera galing sa mga drug lord, samantalang nung panahon nila sa war on drugs, mga maliliit na tao, tinatapakan nila. Diba? Kaya dapat maghimutok ang taong bayan dito, i-call out ito. Hindi dapat kalimutan. Lagi natin itong magiging daily reminder na ang baboy ng kanilang war on drugs. Diba? Anyway, yun po, mga minamahal. So, i-like ninyo itong video natin at syempre, i-share. Diba? Para makatulong din sa ating algorithm. So, anyway, magpapaalam na ako mga minamahal kasi hanggang dito na lang ating vlog at baka umabot pa tayo ng 20 minutes. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga kababayan.